So tumpak ang sinabi ng ating Joting Jahas na nagalit si Satanas dahil sinumbong nga ni Katie sa kanya, okay, na chinup-chup siya at ipinagkakalat. Netch. Okay, ganito kasi yan. Actually, more than sa pag-chup-chup niya ng buto ni Katie, liwanagin natin yan, di ba? Ay, itong taong ito, na-expose ko na to sa inyo dati. Okay, ito yung binabayaran noon, I think sometime in 2024, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung binayaran ni Liza Tanas ng 5 million a month na kanyang social media trolls. Okay? Itong taong ito, basura actually. Hindi naman siya kilala sa lipunan. Social climber na kung saan na sip-sip lang, sinip-sip lang niya yung bilat ni Liza Tanas para masabi na siya ay super kilala, may capacity para mag-promote ng isang politiko para ipanalo. 'Di ba? Ito yung taong ito at ito yung operator sa mga trolls ng Facebook page ni Liza Tanas. So kaibigan niya talaga 'to dahil ito ay ang kasama ito sa mga bayot na scammer na nakapaligid kay Liza Tanas. Sila yung mga bayot na salot na kumukubra ng pera ng bayan. Okay? Kumukubra sa kahit anong aspeto. For sure, kasama yan sila sa mga flood control. When I say kasama sa flood control money, ito yung mga mali-malitang pera na inaalay kay Satanas at binibigay ito sa mga kanilang mga bayot na kasabwat. Anyway, ano bang chika dito? Bakit ba natin pinag-uusapan kung chumup-chup naman siya ng boto nitong ni Katie? Ano nga naman pakialam natin, no? Kung chumup-chup siya sa Ma'am Pravina. The problem, ito kasing si Katie, hindi naman siya politiko. Okay? Kaya hulaan nyo na lang kung sino si Katie. Hindi siya politiko sa halip, although nakakuha siya ng business sa gobyerno. Okay? Like, ang business niya, Clue, meron siyang real estate, nasa tourism industry din siya. Actually, lahat ng negosyo mayroon. Meron siyang, basta, marami siyang negosyo na napapakinabangan dito sa gobyerno di Bangag. Pero anong gusto niyong malaman? Unahin muna natin si Special Envoy. Okay, itong si Special Envoy na according sa ating puting ahas na in-scam din niya yung dati niyang kliyente. Okay? Last election, 2025, na hindi niya naipanalo, di ba? Pinangakuan na mapapanalo through social media campaign, chuchu. So, hindi rin niya naipanalo itong kanyang dating boss. But, dahil sobrang sip-sip siya, di ba, sa kipay ni Liza Tanas, so, itinalaga siyang special envoy. Somewhere in Asia. Clue ko na yan. Tulungan nyo naman ako, no? Hindi, alam ko na. Di ba, mag-ano naman kayo para may challenge. Mag-research kayo. Pero ibibigay ko sa inyo hindi ko na kayo pahihirapan mamaya. So, ngayon, mga kababayan, itong scammer na ito, na special envoy, isang gabi, alright? Hindi siya kalbo, okay? Isang gabi ay nag-party-party sila, meaning, alam nyo naman ang mga bangag, okay? Itong si Katie, itong mga bangag, talagang meron laging pulboron, laging may sinisinghot. Okay? Ngayon, actually, ang sabi sa atin ng ating Joting Jahas, okay, minolest siya daw, okay, ni Special Envoy si Katie. Okay? Actually, kung magaling lang kayo dyan sa mga comment section dyan, baka mabasa ninyo kung sino. Dahil ang daming nahuhula. Yes. Okay. Retokado. Number 1 clue, retokado. Sabi ni Jeprox, kilala mo ha? Retokado ang ilong ni Special Envoy. Ay, wait. Hindi ko alam kung retokado. Actually, hindi ko siya kilala talaga. So, hindi ko naman siya sinusundan. Pero, pinangalanan. Okay? In-expose ko na to sa inyo. Ang problema, mga kababayan, more than the chup-chup, itong special envoy ay kasama sa paglustay ng pera ng bayan dahil may balita galing sa ating mga puting circle ay nakabili ng property sa Thailand. Okay? Sa Thailand. Nakabili ng property sa Thailand. Nakabili ng property sa Thailand. Okay? Now, mga kababayan. Okay? So, within, lang to ha? Panahon ni Bangag. Magkano ang sweldo ng special envoy? Di ba?
Magkano ang allowance ng mga yan? Bakit biglang nakabili ng property sa Thailand? Sa Thailand. Nakabili daw itong special envoy sa ng property dito sa Thailand. Baka hindi lang sa Thailand ang property niyan. Baka hindi natin alam. So ang problema, mga kababayan, nung nag-party-party sila, itong si Katie at itong mga kasama nilang nagpupulburon, so chinup-chup ni Special Envoy ang boto ni Katie. Pero sabi kasi ng ano natin, medyo ano natin to hindi, himasmasin, no? Himayin natin ng konti. Okay? Ang question ko, kasi parang ang kiniklaim ni Katie, minolestya siya. Really, Katie? Okay, liwanagin. Minolestya daw siya. Paano ka mamolestyahin? Laki-laki mong tao, brusko, ganyan, kunwari, di ba? Tapos mamolestyahin ka ng isang patpatin na Becky? You know what I mean? Paano ka mamolestyahin? Okay? Ayon dito kasi sa ating informante, yun daw yung claim na minolestya siya. Kaya nagsumbong siya kay Liza Tanas. Ang sabi daw ni Katie, yung special envoy mo, yung troll mo, yung nagko-comment lagi dyan ng mga cartoon character, yung nagpapasabog ng cartoon character sa Facebook page mo para sabihin ang mga kasinungalingan na ikaw ay sexy pero butod naman, chinup-chup ako nung kami ay nagpulburon. Okay? So, paano mo naman, okay, ayon sa ating search, paano mo naman sasabihin na minolest ka ng isang payatot na payaso, okay, mukha din siyang payaso actually, okay, ng isang payatot, na isang payaso, okay, kung hindi ka pumayag, or it's either bangag ka, ganun ka na, tapos yung buto mo nagluwa-luwa dyan, kaya chinup-chup. Oh my God, alam nyo, excuse me, ganito kababoy, okay, ang gobyerno ninyo. Ano ba yung mga inuulat ni Marlica dito? Ni Dean, nagbotong si Bangag, nag-orgy, ito panibagong nagsuyop ng buto. Tama. Okay, may nag-comment. Si Hugot, okay, nagsuyop sang buto, ginsuyop niya ang buto ni KT. Now, what? Okay? Nung nasuyop daw niya yung buto, okay, ni KT, sinabi niya na siya ay okay. Hindi, wait. Nakakatawa to. Okay. Di pinagalat niya na nasuyop niya yung boto ni Katie. At sinabi daw ni Special Envoy na Becky, na patpatin, kumukha naman siya lalaki, pero I don't know, baka minsan lalaki siya, minsan babae, minsan binabae siya. So ngayon, pinagkakalat niya dahil malakas siya kay Satanas, ay magiging ambassador daw siya doon sa bansa, okay, na kung saan siya itinalaga. Alright. Wow. Grabe, ano? Tapos ito daw special envoy na ito ay bumili na nga ng property. Okay? Bumili daw ito ng property. Pinagkakalat niya. Okay? Na siya ay may bagong property sa Thailand. Okay? Ngayon, sinasabi nitong ng special envoy na ito na bumili siya ng property sa Thailand, according to our puting ahas, mga kababayan, pero tapos sinasabi niya na the best interior designer daw yung kinuha niya, pero ito pa, another twist ng storya, no? Hindi daw niya binayaran yung kanyang mga staff. Iba pala to. Not doon sa okay. Well, yun na nga, meron siyang firm, something, troll farm. Not troll farm and troll firm. So itong troll firm niya pala, okay, ito pala ang twist ng storya. Itong troll firm niya, yun lang kasi dati yung bread and butter niya. So nung itinalaga siya ni Satanas at ni Bangag bilang special envoy, I just don't know kung mayroon bang proper documents to. Baka mamaya the same with Michael Mann na walang black and white, di ba? So tuloy-tuloy pa rin yung kanyang troll firm. Troll farm. Pero hindi niya, nagrereklamo din pala yung mga staff niya doon ng mga trolls, okay, na hindi sila binabayaran. Okay? Kaya pala, pinasara o napasara din itong kanyang troll firm. Okay? Then, wow. Pero ito palang talunan na dati niyang kliyente, okay, mga kababayan, ay, yun nga, niloko din niya, kinuhaan din niya ng billions and billions. You deserve each other. Diba? Yung talunan na dyan, okay, na tumakbo na senador, okay, for sure, after 1 year, i-appoint na naman yan uli ni Bangag. So anyway, so yun yung kwento. Yun ang chika sa atin ng ating puting ahas. The problem,
Mga kababayan, ang nag-appoint nito si Lisa Tanas. At sabi ko nga, wala naman tayong pakialam kung chumup-chup nila, dilaan nila ang bilat ni Lisa Tanas, salugsugin nila ng isang malaking upo o whatever, ang buli ni Bangag, wala tayong pakialam doon. Ang pakialam natin, ganito kalupit ang gobyerno ninyo. Well, it's not bago. I've been telling you guys since 2022, kaya nga misvindicated tayo eh. Di ba? Napapagod na nga lang kayo sa bunganga ko, di ba? Sa araw-araw na pagbablog natin na nare-remind ko kayo na dapat wala na yung putang inang mga Marcos na mga adiktos na yan, bangag magnanakaw na umuubos sa kaba ng bayan. So ito namang si Katie, na hindi naman siya politiko, pero lagi siyang nakikita sa mga party-party. Makikita nyo yan, brusko, okay? Ang kanyang niya, brusko. Dahil galit na galit siya, dahil ipinagkalat nito ni Special Envoy na chinup-chup ang boto niya, nagsumbong kay Satanas. So ngayon si Satanas, tinimbang niya kung kay Katie ba siya o dito sa napakinabangan niyang Special Envoy. Kasabwat niya eh. Sa kala mga troll farm, ganyan-ganyan. At napag-alaman natin, mga kababayan, na tinanggal or tatanggalin daw. Pero wala pang announcement. Okay, but syempre, yung mga bangag, lagi nilang sinasabi, o yung mga alpo na sabi, no, Marlica, wala naman yan. Hindi yan totoo. Excuse me. Nasabihan, oh, si Marlica. Fake news yan. Ganyan, ganon. Di ba, laging ganon. Yung mga alpot at mga bugaw, ganon, di ba? Pero lahat ng mga binlag ko, pinakinabangan nila, di ba? Pinagkitaan ng mga alpot, patotot, di ba? At mga bangag. Okay? So, eto lang yan. Siyempre, wala naman tayo doon sa pinangyarihang chumup-chup. So, basically, eto mga information na binigay sa atin ng puting ahas, di ba? Sabi nito. Okay? Wala naman tayo, hindi naman tayo may first hand information na nakita namin, di ba, Aga Choleng, na chumup-chup etong si Special Envoy. Ito na lang ang challenge ko sa inyo. Hindi ko sure, kunyari nagmamaang-maangan tayo dito. Hindi ko sure, pero hindi, tinignan ko yung article, wala pa. Hindi ko sure kung tinanggal na siya. Okay? Para ma-confirm ninyo din, mga alpot, mga bigaon, mga alpot, bigaon, ano pa ba? Mga bangag, mga kung ano-ano pa yung mga kalaban ng bayan dyan. Pag may pumutok, okay? May pumutok na balita sa mga bias media na may tinanggal na Special Envoy, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng puting ahas kay Maharlika. Right? Yun na lang. Okay? Huwag na muna natin siya pangalanan. Sabihin na naman ng mga alpotera, sabihin na naman ng mga kampi kay alpotera, chismis lang. Ayun na nga lang, di ba? Ang challenge natin, Sally. So, ang challenge natin, hindi muna natin sila pangalanan. Okay? Hindi sa China. Hindi sa Special Envoy to China. Kasi, yung Special Envoy to China, pinangalala natin yan, 3 yan eh. In-expose natin yan, 2023 pa, di ba? So, eto, mga kababayan, hindi kasi never heard, itong taong ito, it's so low. It just so happened na nag-kiss-kipay kay Lisa Tanas. Alam mo yan si Lisa Tanas, uutuin mo lang, di ba sabi ko sa inyo, ay, Lisa Tanas, butod-butod, mudlo-mudlo, alpot-alpot. Alpot-alpot. Parang na-miss ko yun Japot. Masyado kasi ako nalibang sa akin bakasyon. Grabe, ang sarap naman ng bakasyon na tipid-tipid. Okay? Pag-usapan natin mamaya yung bakasyon natin sa dulo. Okay? Bakasyon, baka makalimutan ko. Okay, here we go. Wala pa kasing, makapal daw po ba ang makeup ni Bex? Hindi ko alam kasi kung filter yun or what. Hindi ko alam. Pero, eto nga. Pag may pumutok na balita na tinanggal na Special Envoy, okay? Kung saan man yan. Okay, huwag natin pangunahan ang mga mainstream media para magkaroon naman sila ng trabaho. Di ba? Nahuhuli sila lagi sa balita. Di ba? So, tumpak ang sinabi ng ating Joting Jahas na nagalit si Satanas dahil sinumbong nga ni Katie sa kanya, okay, na chinup-chup siya at ipinagkakalat. Wala daw sanang problema kung nagchup-chupan sila. The problem is ipinagkalat kasi parang trophy niya eh. Ay, si Katie, chinup-chup ko yan. Dax, mga ganon, di ba? Alam mo naman ang mga yung mga pox na ganyan, masyadong nagyayabangan sila. Ayan si ganyan. Ayan si Pedro, si Juan, si Petra, si Charlie, ano pa mga pangalan? Si Petra, si Pedro, si Juan, si Charlie, si Kurt. 'Di ba? Dahil pangalan. Si Jose, okay? Si Joe, si Kevin, si Alvin, si ganyan, 'di ba? Pwede mong sabihin na, oh, ayan, chuchu ko yan. You know what I mean? Kadiri, no?
Alam niyo sa totoo lang, kadiri na yung gobyerno niyo. Nagigiyera na nga eh, pero hindi pa rin kayo naninindigan. Binababoy na kayo. Now, tumaas ang gasolina. Tatawa-tawa lang tayo dito sa chup-chup na ito, pero kawawa kayo dyan sa Pilipinas. Ganito kayo babuyan ni Satanas. Okay? 'Di ba? Ganito kayo babuyin ni Satanas at ni Bangag. Imagine mo, itong special envoy, pinagmamalaki na nakabili na ng property daw doon sa Thailand. Saan pa siya nakabili ng property? In short period of time. Saan sila kumuha ng pera? Ang daming mga alipores ni Satanas, mga kasabwat nila na bumili diyan ng property sa Thailand o saan pa man. Ganito kalungkot ang buhay ninyo. Then sasabihin ni John Vic Pukido, okay? Yan si John Vic Pukido, isa pa yan. Puki-puki ang hayop na yan. Ano sabi niya, bumaba ang crime sa Pilipinas? Dahil ang sinasabi nila, ang approach ng walang namamatay sa Pilipinas ng patungkol dyan sa polboron o drog-drog dahil ang approach nila ay hindi nila ginugurgor. Paano nila gurgurin? Ang mga sangkot sa polboron ay sila ang promotor. Si Marcos Jr. ang promotor at si Satanas. Ang adiktos at promotor ng polboron. Paano nila gugurgurin? The reason why, punta tayo na ngayon, I think enough for that. I think baka pwede niyong mahulaan, okay? Kung malakas ang inyong radar, by now nakuha niyo na kung yung sinabi ko. Right? Okay? By now nakuha niyo na. But galingan niyo na lang. Sabi ko nga, pag may pumutok na balita dyan na may tinanggal na special envoy, totoo. Siguro. Ang sinasabi ng ating puting ahas. Kasi wala naman tayo dun eh. Lahat naman ng in-expose ko sa inyo, nandoon ba ako? Wala. Hindi naman tayo ang may first-hand knowledge. It just so happened na pumutok na lahat na totoo ang mga sinabi sa atin ng puting ahas. And now, let's move on sa 18 Brave Marines na sinabi ko rin sa inyo yung kanilang mga pasabog in the past patungkol dito sa mali-maletang pera. Ganito po, kasatanas, kademonyo ang inyong gobyerno. So recently, yesterday, ayan, pinost ni ating kaibigan Mike Defensor, di ba? Dahil sinupina sila ng NBI at ang 18 Marines, pero 16 na yung dumating, kasama yung kaibigan natin dyan. Okay? Na mga kaibigan natin na pumunta dyan sa NBI dahil pinasupina itong 18 Brave Marines na nagsabi na ang mastermind ng pagnanakaw ng kaban ng bayan ay si Bangag, ay si Tambaluslos at kasabwat, not kasabwat, ay kasali o tumanggap ng pera, sila De Lima, Trillanes, Bureau Cor Katapang, ICC, yung pasabog nila, si Eric Sylvester, ang mga Villar. Nakita nyo yun mga kababayan, mga pinasabog ng 18 na Marines na kung saan mayroon silang sworn statement at notaryado. Ngayon, di pinatawag sila ng NBI. Itong matibag na yan. Okay? Kita nyo yan? Alam nyo, hindi na to bago. Naalala nyo ba si Palangga? Okay? Wala naman akong kakampi kundi kayo lang eh. Nagdrama pa si Palangga eh. Wala naman akong kakampi Palangga eh. Wala naman akong power kundi kayo lang. Which is true. Yung mga in-expose ko kay Bangag. Ano ba ginawa ng mga putang inang yan sa akin nung una? Instead na imbestigahan ang mga in-expose, ang inilabas na mga pulboronic addiction ni Bangag, ang testimonya ni Kati Binag, okay, which is nagkaroon ng Fidelix, pero palpak naman yun. Wala naman nangyari doon. Okay, wala nangyari. Dahil di pa tawag si Satanas. Ang hinahabol nila, o ang gusto nilang ikulong, yung mga whistleblowers like me. Di ba? So ngayon, pinatawag sila ng NBI kahapon, sinupina sila, kasama pa yung mga abogado, para daw i-check yung kanilang mga credibility kung sila ay kapanipaniwala at chuchu-chuchu. Dahil ang mga pinibinitawan nila yung pagnanakaw, graft, bribery, corruption to the highest level, di ba? Pera ng bayan ang ninakaw doon, mga palangga. So ano ang ginawa ng NBI? Di ba? Sila ang dinidikdik. Ngayon pa lang, pero dead ba sila sa Pangulong Adik? Dead ba sila kay Eric Sylvester? Dead ba sila kay Bucor Katapang? Dead ba sila dito kay Garcia ng tawag dito ng Commission on Election? Dead ba sila dito kay Trillanes? Bakit hindi nyo patawag si Trillanes na ulul? Okay, na Talawan. Pero idinidiin ang 18 Marines at iba pa ang mga kasama nilang abogado. Bakit hindi pinapatawag ni NBI? Okay, ang mga sangkot, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang NBI ay kasabwat ni Bangag. Ang gusto nilang idiin yung mga testigo
o yung mga whistleblowers na naka-witness nitong ginawa ng mga bangag na nag-deliver ng pera. Hindi sila ang akusado, mga kababayan, sa pagnanakaw. Sila ay testigo. Pero bakit sila dinidiin ng NBI? Kasabwat nga ni Bangag. Bulok na nga ang nangyayari dyan sa Pilipinas. So baliktad na. Ang whistleblower, ang testigo na ang ididiin. Ang mga sangkot, it's like saying na yung mga gumugurgur ng kinabukasan ninyo, dahil sa pagnanakaw sa pera ng bayan, yun pa ang ini-scrutinize nila, although part of that investigation talaga, na both parties, testigo, i-verify, di ba? Kung siya ba ay kapanipaliwala, totoo ba, may weight ba, may katotohanan ba yung mga nilabas nilang mga video, which is malinaw pa sa sikat ng araw, nakita ng naked eye natin ang mga pictures na hindi AI. Pero anong ginagawa ngayon ng NBI at ng Ombudsman? Okay? Ginagamit nila ang mga nakatanggap din na maleta ng mga media personnel o media entity na sirain ang what? Dignidad, ang kredibilidad ng ating 18 Marines. Or maybe more than that pa kasi may lalabas pa, di ba? So pinupuksa nila ang credibility pero ayaw nilang puksain, mga kababayan, si Liz Satanas na pinangalanan, si Sandro Marcos na pinangalanan, si Bangag, si Tambaluslos, si Trillanes, si Eris Sylvester, si Mark Villar, si George Garcia, si Laila Bigatla, si Laila na sumupsop din ng boto. Putang ina to, lahat na sumusupsop ng boto ng illegal. Wala namang problema magsupsop ka ng boto. Dahil kung tama lang naman sinusupsop mo. Pero kung nagsupsop ka ng boto, nakatulad ni Dilima, okay? Na may nagmay-ari na ang boto at iyo, di ba? Ibang usapan yon. At kung nagsupsop ka ng boto, katulad nito ni Special Envoy, tapos bangag-bangag lang sila, tapos pinagkalat niya, nasarapan na nga sana si Katie, kaso lang, ipinagkalat niya, nagalit si Katie kasi nga naman, nakakalalaki. Nakakalalaki ba yun? Nakakapokla. Di ba? Yun lang ang problema, ipinagkalat niya. So, yun ang problema natin dyan, mga palangga. So, itong NBI na to, napanood ko doon kasi sa parang medyo mainit na diskusyon nung pumunta si Topacio, si Attorney Topacio, si Mike Defensor, si Baligo, doon sa Attorney Baligo, doon sa NBI. Di ba? Ang sinasabi ng NBI, credibility verification. Kaya ang question na tangina nyo, NBI, bakit hindi nyo ipasupina itong mga sangkot na nagnakaw according to our 18 Marines ng 805 billion in total na na-deliver nila. At ang perang yon, ulit-ulitin natin, pera ng bayan. Anong kajuta-jutahan ang credibility verification na yan? Bakit gusto nilang i-backcheck? Backcheck, tama ba? I-background check ang 18 Marines. Pero ayaw nilang i-background check o i-imbestigahan ang bangag na what? Bangag na administrasyon. Ang drama ng NBI kasi ito yung natin, ito yung process natin, di ba? Ito yung dineputize daw sila ng ombudsman to do this investigation. To do that investigation, pero 18 Marines lang. Nasaan yung mga suspect? Nasaan yung mga pinangalanan? Ganito din ang ginawa nila sa akin. Ang ginawa nila, imbes na magpasalamat kay Maharlika dahil binuking ni Cathy, binuking ni Agent Morales, di ba na bangag ang inyong presidenteng addictus, kami pa ang kakasuhan, kami pa ang ginigipit. Baliktad ang direksyon ng bayan natin. Kaya kung magpabaya-baya ka mo, magtsitsempo-gera, hindi magtsitsempo-gera, tsempo na ng bang-bang-bang. Ayaw nyo pa rin manindigan. Aantayin nyo pang babang-bangin kayo dyan at maligaw ang bang-bang-bang ng Iran. Diyos ko po, mag-ingat kayo dyan, yung mga malapit sa EDCA sites. Pwede talaga tayong katargetin. Be careful. Mag-ingat kayo dyan, mga kababayan ko. Ngayon, kaya nga, sabi ng, tawag dito, ng mga abogado, ng 18 brave Marines natin, di ba, itong ginagawa ng NBI ay fishing expedition. Okay? Ang ginagawa nila, mga palangga, naka-ano lang. Di ba, naka-focus lang sila sa mga, sa mga testigo. Bakit sila nga, sabi nga ng mga abogado, bakit silang isuscrutinize? May pagkakalanlan sila. May mga ID sila na talagang sila ay naglingkod. Dati silang mga officer, mga master sergeant like Gutesa, na ngayon, di na natin alam kung nandiyan na ba, si Gutesa ba, buhay pa o what, dahil tinakot ng mga yawa, katulad yan, isang whistleblower na yan. Di ba? Yung naglantad ng katotohanan based on their statement, like katotohanan na sinabi ko, kaya nga misvindicated. Nag-iisa lang ang misvindicated sa political spectrum ng Pilipinas.
Okay? Pag sinabi mong vindicated, ako kaagad ang maalala nyo. Dahil lahat ng in-expose natin ay totoo at na-vindicate. Kaya, misvindicated. Yung mga naglalantad na mga issue ng katulad dito ng 18 Marines, sila pa kayo nang imbestigahan. Di ba? Which is okay, sabi ko naman, it's okay na imbestigahan. Pero bakit hindi iniimbestigahan ang mga nagnakaw ng mga mastermind ng 805 billion? Pero, you know, ano tawag dyan? Sinumpaan na rin yan ni Saldico. Si Saldico ang pinaka-reliable na whistleblower kasi kasama niya. 'Di ba? Kasama niya at inamin niya na inutusan siya ng mastermind. Okay? Ng mga masterminds. Ang dami kasi yan eh, 'di ba? Bersamin, ayan, yung Pangandaman, 'di ba? Yung mga susubels nilang mga hayop na yan. Alam nyo, ibalik ko lang sa susubels. Nakita nyo ba? Ang mga nakaupo ngayon, kung hindi nagpapakita ng mga buto, ng suso, ayan, di ba, yung suso bells dyan, yung alalay ni Pangandaman, nagpapakita ng suso, lahat na lang, mga malalaswa, kulang na lang ibilad ang mga bilat nila at pasalugsugan ng malalaking upo, ng malalaking poste, dapat poste na lang ipasok sa mga bilat ninyo at nang matapos na kayong lahat, yung buli ni Bangag. Kadiri ang gobyerno ninyo, hindi kayo kumikilos. Antayin nyo pa, ano gusto nyo, lumaban? Manindigan o mamatay na lang kayong sabugan kayo ng ng isang bulalakaw.